Andito tayo ngayon mga idol sa taniman namin ng tanglad. Ayan, kung makikita nyo, isang halera sila at malalago na. Sa video na ito mga idol, ibabahagi ko sa inyo yung mga dapat natin tandaan sa pagtatanim ng tanglad. At sa kalagitnaan ng video na ito mga idol ay gagawa tayo ng short demonstration kung paano magtanim ng tanglad sa sako. Sa sako tayo magtatanim mga idol. Ang una mga idol ay yung pagpili ng tangkay ng tanglad na ating itatanim or stocks selection. Pumili tayo ng healthy na tangkay at yung quality na ating itatanim. Kung wala pa kayong mother plant ng tanglad na pagkukunan ng pantanim katulad nito mga idol, pwede tayong bumili niyan sa palengke. Pipili tayo ng magandang tangkay noon mga idol, and then yung mga nabibili sa palengke wala nang ugat yon. Ang gagawin na lang natin, ibabad natin sa tubig yon para mag-ugat at least 1 week mga idol, para mapagpa-ugat na natin yung mga tangkay nila. At kung may mother plant naman kayo ng tanglad, pwede naman kayong kumuha dyan ng mga supling nyan sa palibot ng mother plant. Katulad ko mga idol, dyan ako kumuha ng supling ng tanglad sa mother plant. Ayun yung gagamitin natin mamaya sa pagtatanim sa sako. At yung next mga idol, yung pagpili ng lokasyon na ating pagtataniman. Dapat may direct sunlight doon and yung may full sunlight at least 6 to 8 hours. Kasi ang tanglad ay nabubuhay sa mainit na temperatura. Mas gusto nila doon na itanim yung may mainit na temperature. At dapat mga idol, yung lupa na ating pagtataniman ay buhaghag yung lupa and then malambot. Para kapag diniligan natin yung tanglad is na-absorb agad ng lupa, hindi nabababad yung mga puno ng tanglad. At yung sumunod mga idol ay yung distancing ng pagtatanim ng tanglad. Dito kasi sa amin mga idol, yung distancing ng mga tanim naming tanglad is kada 2 hakbang. Pero yung distancing niyan mga idol, nakakadepende pa rin sa inyo kung gaano kalawak yung pagtataniman nyo or kung ano na lang yung available space diyan sa pagtataniman nyo. Kayo na po ang bahala doon mga idol sa distancing ng pagtatanim nyo ng tanglad. And yung next mga idol, preparation natin ng pagtataniman or mag-prepare tayo ng pagtataniman ng tanglad. Yung lalim ng pagtataniman natin ng tanglad mga idol, mga 5 to 10 centimeters yung lalim nila. And mas maganda mga idol kung pabilog yung paghukay natin ng pagtataniman, para kapag magdidilib na tayo and yung ididilib natin na tubig dyan mga idol is dun lang mapokus sa area na yon na mismong may tanim ng tanglad. Hindi nakakalat-kalat pa yung tubig or hindi nadadaloy kung saan yung idinilig natin tubig dyan sa tanglad. Dun lang siya nakapokus sa area na yon kasi nga medyo malalim yung pagkahukay natin. At yung susunod mga idol is planting na nga. Sa pagtatanim ng tanglad mga idol, dun sa inihanda nating pagtataniman, at least 1 to 3 na tangkay yung pwede nating itanim. Depende sa laki ng hinukay natin or depende pa din yan sa available na pantanim natin na tanglad. Basta sa pagtatanim ng tanglad, kapag itinatanim nyo na, tabunan yung maigi yung lower part at siksikin nyo yung lupa para hindi na nataob-taob yung tanglad na itinanim natin mga idol. And then once natapos na kayo magtanim, diligan agad natin mga idol para hindi ma-stress yung tangkay na itinanim natin at para makarecover agad siya. At yung next mga idol, yung watering. Diligan natin yung mga tanim nating tanglad at least twice a day mga idol, umaga at saka hapon. Mas maganda yung ganon mga idol para mas mabilis lumago yung mga tanim nating tanglad. Yung regular na pagdidilig mga idol, nakakatulong din yon para ma-maintain natin na buhaghag yung lupa or malambot yung lupa na pinagtataniman natin ng mga tanglad. And next mga idol, yung paglalagay ng fertilizer dyan. Maglagay tayo ng nitrogen rich fertilizer dyan mga idol. Eto mga idol, maggagawa tayo ng short demonstration kung paano magtanim ng tanglad sa sako. 4 na tangkay ng tanglad to mga idol. Sa isang sako, 2 tangkay yung itatanim ko. Maganda to mga idol para sa wala masyadong espasyo sa bahay or sa kanya-kanya nating mga bakuran. Maganda yung pagtatanim sa sako kasi may experience din natin yung pagtatanim at yung pag-aalaga at yung pagpaparami ng tanglad kahit wala tayo masyadong space. Basta yung gagamitin nating sako mga idol, malalim yung
sako, and then marami tayong pwedeng ilagay na lupa. Or pwede din yan sa plastic container, balde, kung ano yung available nyo na pwedeng taniman, basta malalim siya mga idol. At marami tayong pwedeng ilagay na lupa. Kaya dalawa yung nilagay kong tangkay or itinanim kong tangkay dyan sa isang sako mga idol is para mas mabilis dumami yung tanglad. And kaya 2 peraso mga idol kasi hindi pa naman natin masisigurado na tutuloy na mabuhay yung isa dyan. Kaya 2 mga idol para kung mamatay man yung isa, may isa pang nakatanim. Hindi masasayang yung effort natin sa pagtatanim ng tanglad. Tips pala mga idol, sa pagtatanim ng tanglad, kahit sa sako or sa direct sa lupa, putulin nyo yung pinakaibabaw ng dahon ng tanglad. Ang purpose niyan mga idol, para once na mag-establish na yung ugat ng mga tanglad, makapag-focus na yung tanglad sa pagpapalago niya. Kasi kung hindi natin tatanggalin yung ibabaw niyan or ititrim yung ibabaw ng tanglad, tataas lang ng tataas yung tanim nating tanglad. Babagal yung pagpaparami niya. Mabilis lang naman mabuhay ang tanglad. Within 2 weeks after planting is nagsisimula nang mag-establish yung mga ugat niyan mga idol. Ganyan lang kadali magtanim ng tanglad sa sako mga idol. Katamtaman lang yung lalim ng hukay natin sa sako, and then tatabunan lang natin ang lupa. I-place natin yung tanglad mga idol sa mismong center or gitna ng sako mga idol. Para kapag buhay na yung tanglad, hindi siya mahihirapan makapag-expand. Kasi yung tanglad mga idol, nag-expand yan nag-aanak-anak yan. Kaya mas maganda nasa gitna siya ng sako. Siksikin lang natin mabuti ng lupa yan para hindi siya tataob-taob. And tips lang pala mga idol, mas maganda na yung bagong tanim na tanglad ay nakapwesto sa malilim na lugar or yung sa shaded area para makasigurado tayo na hindi na matutuyo or mamamatay yung itinanim nating tanglad. Tsaka na lang natin ilalabas yan paarawan kapag established na siya, and then makikita naman natin yung pag established na yung tanglad mga idol at yung buhay na siya. At kapag talagang buhay na siya mga idol, ihahanap na natin siya ng permanent location niya, yung may direct at full sunlight, kasi mas gusto talaga ng tanglad yung naiinitan siya. Yan mga idol, tapos na tayo magtanim ng tanglad sa sako. Ganun lang kadali. At diligan agad natin pagkatapos natin magtanim mga idol. Diligan agad natin sila para hindi matuyo or madry yung tangkay ng tanglad. Lawain na natin mga idol kasi bagong tanim pa lang naman yan, para yung tubig makasagad doon sa pinakailalim ng sako. Lawain na natin. Hahayaan ko na muna to dito mga idol kasi malilim naman tong lugar na pinagtaniman ko. I-make sure na din natin mga idol na hindi natin magagalaw-galaw or magagalaw-galaw ng ibang tao yung pinakatanglad, yung tinanim natin ngayon. Kasi baka hindi sila mabuhay or bumagal yung pag-establish nila. Yun lang mga idol, ganun lang kadali. At sana mga idol, nakatulong tong video na ito sa inyo. Please subscribe to my channel mga idol. Pakisuportahan naman ang aking channel. Ito pala yung mga pinagputulan ko ng dulo ng tanglad mga idol. Thanks for watching mga idol. See you in my next video.